pagtawag sa pagsimba. Katawhan sa Dios, managtigom kita karon aron mo simba kaniya. Kay sa lamisa sa Ginoo adunay kaluoy, grasya ug kinabuhi. Gitawag kita ni Kristo sa paghinumdom sa iyang dakong gugma. Nagkatigom kita aron magpasalamat sa iyang sakripisyo ug pagkabanhaw. Pinaagi sa pan ug kupa, atong madawat ang saad sa bag-ong kasabutan. Ug sa atong pagsaulog, atong ipadayag nga si Kristo maugyod ang atong Ginoo ug manluluwas. Magsimba kita, magdaig, ug magpasalamat kita sa buhi nga Dios, nga naghatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang himno sa pagdaig. Gugmaon ug dalaygon nga Dios, amahan nga langitnon. Salamat niining matahom nga kabuntagon nga gihatag mo kanamo ug sa higayon sa among panagtigom sa pagsimba kanimo sa espiritu ug kamatuoran. Ablihi ang among mga hunahuna ug kasing-kasing sa pagdawat sa imong mensahe sa mga awit ug pulong. Dasiga kami ug lig-una ang among pagtuo diha kanimo sa malipayong pag-alagad. Kining tanan among gipangayo sa ngalan ni Kristo Hesus among manluluwas. Amen. Tawag sa paghinuluson. Kung isulti nato sa Dios ang atong mga sala, kasaligan siya nga mupasaylo sa atong mga sala o sa paghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Muduol kita karon sa atong Dios
ug atong isugid kaniya ang atong mga sala sa hilom. Gikutlo kini sa 1 Juan 1:9. Anak kita sa takna sa paghinulsol. Ang maayong balita diha kang Hesukristo mao nga sa dihang kita moatubang sa atong kaugalingon ug sa atong Dios diha sa pag-ila sa atong mga panginahanglan. Kita gihatagan niya sa grasya aron mulambo ug kaisog aron magapadayon kita sa panaw sa pagtuo. Mga higala, mga kaigsuonan, tuohoy ninyo ang maayong balita sa Ebanghelyo. Diha kang Hesukristo kita mga pinasaylo. Amen. Sa tanan, maghimamatay kita sa usag-usa, manindog ang tanan sa pag-welcome o pag-abi-abi. Okay.
May buntag natong tanan. Yes, magakalipay kita. Hiniusa nga simba, magadaig sa atong Dios sa espiritu o sa kamatuoran. Kay takos siya nga atong pasalamatan sa adlaw-adlaw. Salamat sa laing adlaw nga iyang gasak kanato. Siya ra gyud ang makahatag ana. Kay siya ra nahibalo sa atong mga adlaw. So we continue to praise and thank the Lord and be joyful for every day nga iyang ipanalangin nato. Nga nakamata pa ta sa bag-o nga adlaw. Ug iyang gugma magpadayon kay kana ra man gyud iyang mensahe nato o padayon nga mag-fellowship aron siya sa atong tagsa-tagsang makinabuhi atong tinuhaon nga mahimuot siya. We're not perfect, but God sees our heart, remember. And thank you. And we are also joyful and glad nga niya uban kanato si Mr. and Mrs. Jonathan Migolias o si Ismael Kabalinan nga gikan sa La Fortuna. Si Mr. and Mrs. Migolias na sila diri sa Butuan nagapuyo. Na dito likod ni Kuya Raul o nila ni Jean. Welcome. A warm Christian welcome kaninyong tanan. Ug bisan pod si Benjeline Salado, ang anak ni na sila sa kilid, anak ni Nida Salado. Welcome Benjeline. And we are glad nga kamo nakig-uban o makig-uban padayon pagsimba sa ato ang Dios. Salamat and we welcome everyone sa atong simba kanunay nga naa ang joy, naa ang Espiritu Santo nga may atong i-acknowledge. Dili lamang siya uban nato, but niya sulod kanato. Kaya kitang gitagaan sa katungod nga mahimo niyang anak. Thank you for that. The evangel And for that blessing of our Father God. Dili lamang siya uban nato, Ang atong Sunday schools padayon sa mga kabataan, sa mga CYF, katungod nga mahimo niyang anak. Fellowship. Thank you for that. the evangel And for that blessing of our Father God. Dili lamang siya uban nato, Ang atong Sunday schools padayon sa mga kabataan, sa mga CYF, katungod nga mahimo niyang anak. fellowship. Thank you. Optical mode. Saturday at 6:30 there is a church Power off. na ay mo host adto sa Panimalay mag-Bible study sa mag-request nga mo host. Sa atong prayer meeting, atong liturgist, si Elder Catherine Ranin o ang Newman Bible alumni, wala pa kami maka-meet aron hisgot padayon ang pagwali every Tuesday. So, karong Tuesday, si Reverend Miro, ang atong messenger sa prayer meeting. Next Sunday, worship will be Church Men's UCM Sunday, United Church Men's Sunday. O ang atong elder of worship, Elder Angelita De Serra, liturgist Mr. Daniel Rivero, choir UCM, deacon Miss Ada Joy June Hormedilia. Ang CYF, may atong door greeters every Sunday. Thank you, CYF. Ang atong birthday celebrators for the week, October 5 to 11. October 5, Rosemary Eliar. October 6, Joatham Huayan. October 8, Joyce Arian Jane Estrada. October 9, Crisandri Llanos. October 11, Willie Hada Becerro. Where's our pianist? Let us sing.
a happy birthday to all birthday celebrators for this week. And to everyone who will be also celebrating their wedding anniversary for this week, happy wedding anniversary. Thank you also for those who continually donate cash and in-kind alang sa atong breakfast fellowship. And for the last Sunday's Youth Sunday, thank you for all those who donated for their food. Kay Jollibee man ang ilahang kalipay nga mga ilang paniudto, and all those who donated for the prizes sa ilahang fellowship last Sunday. And thank you, CYF, calling all those youth, those young people to please join the Christian Youth Fellowship. Every third Sunday of the month, sila ang mag-choir o naamoy Bible study every 2 p.m. sa Panimalay Padayon sa mga Villalbas. O sa human sa atong pamahaw na apod mo'y Sunday School, CYF. Please take note. Salamat usab, makita nato atong weekly financial report. Thank you for your continued support and faithfulness in giving back to God in gratefulness of His provision, His unending provision to everyone. And also continue to be faithful in giving back to the Lord for the furtherance of His kingdom. Thank you everyone. Nasa atong bulletin makita kini. Ang mga meetings sa CWA and all those meetings scheduled by the UCM, padayon kamo og ang Beyond Acts to be announced later. Ato pong i-welcome ni ay si Ariel Loquete. Nalingan ako si Ariel Loquete na apo dito sa likod. Welcome, Loloy. Sa atong simba kada Sunday, si Ariel Loquete. Welcome, Loloy. And also, we also thank the Lord for all those who worship with us every Sunday through online. Malipay kami padayon nga makibalo nga nagasimba kamo uban kanamo kada Domingo. Og dinhi ako to atong mga announcements o mga pasalamat sa matag usa nga nagapadayon paghatag, nagapadayon pag-alagad sa atong Dios. Good morning everyone and God bless us. Dugang pahibalo sa wala pa masayod ang usa sa mga national figures sa mga kababayan, si Mrs. Binba Gonzales. Mipauli na sa atong Ginoo niya gihaya dinhi since Wednesday hangtod Sabado kagahapon gilubong og malip diha sa atong pagtahod o pagrespeto kaniya ang atong kongregasyon mipadangat sa atong pagpahasubo o sa atong katapusan nga pagtahod. Ato pod hibalo nga ang bulan sa Oktubre daghan siyang emphasis karong adlaw atong saulogon ang World Communion Sunday. So mahinumdum ko usa sa ako madumduman nga kadtong pagkamatay ni Mrs. Remedios Cañito, sinang Binba buhi pa niadto paghaya diri sa Bulyosos, ningon siya nga ang kinabuhi ni Nang Miding sama sa buhi nga santo. So mao po nang gisulti ni San Pablo nga ang iglesia kumutuman ta sa pulong sa Ginoo mga buhi tang santo. Mao na nga we are celebrating the worldwide Communion Sunday of the Living Saints kita. No, mao ni ang atong mga emphasis.
tribal month emphasis pod ang Oktubre, Reformation Sunday, o sa ikaport dungan sa atong Reformation Sunday ang atong ika-96 nga kasumaran sa pagkapundar sa atong simbahan, lokal nga simbahan sa Butuan City. We started as Butuan Evangelical Church in the Philippines. Gikan ta sa mga misyonaryo sa Visayas o Kabadbaran maoy nag-amo manato outreach pa ta nila together with the Church, Evangelical Church of Buena Vista. Ato nang sa Ulugon karong katapusan sa Domingo sa Oktubre. Sa sunod nga Domingo, malipayon ta kay maoy speaker. Giinbitar nato si Gabriel Atiga, Agusanon, Kabadbaranon, hinoon dugay siya sa nagnegosyo man siya sa Davao City, membro siya sa konseho sa Crossroad, UCCP Crossroad Church, o usa sa mga kining membro sa Board of Trustees sa Brookensire, o usa kanhi nga mga national leaders nato. So atong pahimuslan kita nga ania dinhi karon, atong ipahibalo nga ang atong speaker naghatag yun kanato og panahon nga magdasig sa atong UCM og sa tanan nato dinhi sa Butuan City, ingon nga UCCP Evangelical Church, si Mr. Gabi Atiga atong tambungan. Ato andamon ang atong kasing-kasing o gunahuna alang sa katilingbanon nga pagampo. Magampo ta. Dios sa gugma, Dios sa kahayag. Mihunong kami aron among pamalandungan sa among panagtigom ang kahibulungan nga mga paagi nga imong ipadangat sa among kinabuhi, din ikaw naghatag kanamo og kalipay diha sa pagka mapasalamaton sa imong pagtubag sa among mga pagampo, sa imong paghatag kanamo sa matahom makahuluganon nga mga kasinatian, sa mga kalampusan sa among mga paningkamot diha sa natad sa patigayon, pananom, pagtungha sa nakalain-lain nga mga examination sa mga estudyante, sa mga promosyon sa mga opisina nga gitrabahoan, mapribado o mapubliko, o bisa na sa pagtuma namo sa mga malisod nga buluhaton nga nagahatag kanamog katagbawan tungod kay amo mang gihatag ang among kaugalingon sa labing maayo namo nga mga paninguha. Dalaygon ikaw o among Dios nga ikaw nagapadayon sa pagpahinumdom kanamo nga karong adlaw ang tibuo kalibutan magasaulog sa Worldwide Communion Sunday, o guban pa sa among pagpaabot sa nagkalain-lain nga mga selebrasyon sa umaabot nga UCM Sunday, ug musunod usab ang Christian Young Adult Fellowship Sunday, ug daghan pa nga mga pagdasig kanamo Ginoo diha sa Reformation ug anibersaryo sa simbahan. Dalaygon ikaw o among Dios, ug ikaw among pasalamatan tungod sa kinabuhi nga gilugway kanamo, ilabi na sa mga birthday celebrators na ining si Manahuna, si Igsoon Rosemary Tata Ilyar, si Juatam Wayan, Joyce Arian Jane Estrada, Crisandre Llanos, Wilihada Bisiro, ug tingali aduna pay uban nga nataligaman. Ikaw dili malimot kanila o Ginoo
ug naghatag sa malipayon, madagayaon ug nagapadayon sa mabungahon nga pagkinabuhi. Uban kami kanila sa pagduyog sa ilang mga kalampusan. Padayon ang among pagampo sa mga nagsaulog usab sa mga relasyon, mga batan-on nga nagdugugmaay bisan kadtong nagasaulog sa ilang mga anibersaryo sa kaminyoon. Ikaw Ginoo magatamis sa relasyon sa pagdagan sa mga kapanahunan. Hatagan sila og himsog, malipayon ug mabungahon nga pagkinabuhi. Hatagi usab kami Ginoo og kahigayunan nga makapadangat kami sa buhat sa kaluoy. Bisan pa ngadto sa among mga igsuon nga nakabaton og kadaot sa ilang mga pananom tungod sa nanglabay nga mga tropical depression, kusog nga ulan ug bagyo, ug ang pipila ka mga adlaw nga adunay linog didto sa Cebu ug bisan pa sa Davao dili lamang linog, aduna usay dakong sunog. Ikaw Ginoo magatubag sa panginahanglan sa among mga kaigsuonan, bisan pa kadtong mga igsuon namo nga wala kami makabantay, ang uban kanila na wala tungod sa maong mga panghitabo. Apan sa among mga igsuon o among Dios nga anaa sa mga balatian, among gibayaw kanimo si Mrs. Clarissa Goron, among igsuon nga nagakinabuhi gayod sa pagtuo. Nagamatuto siya sa mga kabatan-unan sa Mindanao Institute ug usa-usab kining Mindanao Institute nga among gisaulog ni ining bulana. Hatagi intahon Ginoo ug kaayuhan si Ma'am Clarissa Goron, si Roland Miro, Dr. Jamie Irisari, Felicidad Udango, Mario Rara, Lourdes Diding Basalo, Idna Arisa, John Mongado, Alonso Reyes, Roth Calo, Steve Paronda, Urbano Lagrama Jr., Rachel Jen Bertoldo, Sulpicio Leonero, Clarita Leonero, Rosemary Ilyar, Edgardo Saldivar, Rolando Bisiro, bisan pa ang uban namong mga elderly o among Dios, dugangi Ginoo ang kainit sa kusog nga magdagan sa ilang kaugatan, aron masinati pa nila Ginoo ang kamalipayon, ang pagkinabuhi nga masanduruton ug may among kalipay Ginoo, nga bisan sa ilang pagpahulay sa ilang mga panimalay, sila imong gibisitahan pinaagi sa imong alagad ug mga membro sa simbahan, ug ilabi na ang imong balaang espiritu. Lakip sa among pagkampo o among Dios ang among mga igsuong mga lumad diha sa ilang pagpaningkamot, sa ilang yutan-on nga kabilin. Sila ang tinuod nga nag-atiman sa kabuhatan, kay wa man sila'y laing gasiligan. Ang imo ramang grasya nga pinaagi sa kabuhatan, sila nabuhi o dili gayud sila mutugot nga pasipalaan kini sa pag-abuso, kay sila man ang una nga ma-evicted o maapektuhan kung madaot ang kabuhatan. Laygon ikaw o among Dios nga magauban ni adtong nagabiyahe alang sa nagkalain-lain importante nga mga transaksyon sa negosyo, sa pagbakasyon, sa pagkat-on ug tanan maayo nga mga gimbuhaton. Atagi sila og luwas nga pagbiyahe ug maanindot nga mga kasinatian. Lakip sa among mga pag-ampo ang among mga hinigugma, mga kabataan, mga parinte ug masig ka Pilipino nga naningkamot nga mabuhi gawas sa nasod.
Sila Ginoo ang dako ug tabang sa among ekonomiya. Padayon ang among pag-ampo alang sa kwerpo sa kapulisan, sa armadong kusog, ug bisan pa sa tulo ka hanay sa paggobyerno, judiciary, executive ug legislative nga ang check and balance sa pangagamhanan himsog gayod nga ipatigayon aron ang demokrasya amo kanunay masaulog ug magmalambuon kami tungod sa pagka matinud-anon sa pangagamhanan nga may dignidad. Salamat o among Dios, daghan kami mga pag-ampo nga niara sa among kasing-kasing ug hunahuna. Ikaw Ginoo nakakita niini, bisag dili namo malitok ang tanan apan nasayod ikaw sa among panginahanglan. Ilabi na sa among tinguha nga ang iglesia mahiusa ug magamatuod kami nga imong mga buhi nga mga santo nga mag-ibanghilyo sa imong balaang pulong. Sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen. Palihog manindog kita alang sa pagbasa sa balaang kasulatan. Gikutlo kini gikan sa Romans 8:28-29 ug sa Colossians 1:15. Sa Roma 8:28-9 nagaingon, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters." Sa Colossians 1:15 nagaingon, "He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation."
Madyaw nga hinaat. Good morning. Mayang buntag, uy. Yung bag-abigat kada kayo am amin, kakabsat. And salamat sa awit sa atong choir, pagkanindot kaayo nga nagaingon, you are mine. Ako, ikaw, ang Diyos, ang kaliwala sa atong pagputi sa atong mga buhok o pagdugang og mga sakit sa tuhod o diri sa batang o uban pa nga mga kakulian nagapadayon siya sa paghatag kanato og direction, paghatag kanato og destination. Ang titulo ni ining wali mga igsuon, transformed and conformed to the image of His Son. We are destined, ang destiny nato, ang padulngan nato, nga mahimo kitang sama sa hulagway sa iyang anak. We are called to be disciples of Jesus. Put another way, we are called to be disciples, ang pasabot ni ini, we are called to be holy like Jesus Christ was holy. Of course, we are sinners, but we have a direction. We have a person to follow. Doon natay tao nga ginasundog ug kana mao ang atong Ginoong Hesukristo. No? Matod sa Colossians 1:15, Jesus is the image of the invisible God made a human. Nahimong ang Dios nga Espiritu, nahimong tao aron makita nato, madungog nato, mabati nato ang iyang katuyuan. Og salamat sa Dios nga gihatagan kita o gitawag kita sa paghimo og mga, we are called to be transformed and conformed to His image, to the Son's image. Masayon-sayon na kaysa nang dili ta kaila kang Hesukristo. Salamat sa tanan nga apostoles nga nahimong disipulo samtang buhi pa si Jesus, samtang nagmatuto siya, nagandam siya sa mga disipulo niya nga makasabot. Dugay kaayo siya nagpasabot ni ini nga hasta ngani si San Pedro niingon nga ayaw og palansang sa krus kay mawad-an nami og paglaom. Unsa ingon ni Jesus sa iya? Get thee behind me, Satan. Agoy, iniingon siya, giingnan si San Pedro nga, padaplin diha, kay mauni ang sugo sa akong amahan. I have come to save humanity from sin by faith and by grace of God.
kita nga mga makasasala, gi-conform niya, gitawag niya, nga muuban sa iya, because God is good. And nag-ingon din ni sa atong gibasa nga we are called to be conformed to His image. So karong buntaga mga igsoon, this is World Communion Sunday. Sa tibuok kalibutan gidungan nato ang communion para ang tanan nga mga magtutuo mausa. Ang tanan nga nagatuo nga si Hesus Kristo, anak sa Dios, ug gipadala alang sa pag luwas sa kanato sa atong pagkamakasasala. Tanan nga mga kaigsuunan nato karon dili ninyo makita, gawas og naamoy Facebook diha, makita ninyo nga sa tanan nga parte sa kalibutan nagasimba ang mga tao og naga-communion, nga nagadeklarar nga si Jesus maoy anak sa Dios ug mao ang nagluwas kanato gikan sa sala, no? So today we honor that, and also today is the beginning of Reformation Month. Sinugdanan sa pagbag-o sa simbahan. Reformation ang pagka-protestante, ang pagka-evangelical atong ginasaulog niini nga bulan. Busa ang atong anniversary as a United Evangelical Church karong bulana himuon, no? Og October is the Reformation Month. Haom kaayo nga atong balikan ang pundasyon sa atong pagka-evangelical, masaligon sa pulong sa Diyos. Sorry. Ang pulong nga gibasa ganina offers us comfort, assurance, and hope to all believers. Gihatagan kita og paglaom tanan nga mga magtutuo. If you confess with your mouth that Jesus is Lord, kung ikaw magakonpisal nga si Jesus maoy hari ug Dios, then you believe in your heart sa imong kasing-kasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios Amahan. He was risen from the dead. He resurrected from the dead. If you believe that Jesus Christ rose from the dead, then you will have salvation. If you believe, then you will receive the Holy Spirit that will transform you and transform you into the image of His Son and enable you to achieve the call of God, which is for you to glorify Him in this life. Gihatagan kita mga igsuon og pila lamang katuig dinhi sa yuta aron ideklarar nato ang atong pagtuo. Maura na, i-declare ang imong pagtuo sa Dios. Declare that you have faith because by grace of God, gihatag na sa grasya sa Dios ang iyang anak nga imong tuhuan o ang Espiritu Santo magabag-o kanimo. That's why giingon din nga we are predestined sa ato panaan natay direksyon, no? Sa panahon nga ang ginikanan nato nagpabaptize sa ato, gihugasan kita sa sala, nagsugod na ang atong destinasyon. Importante ang simbahan nga maoy magmatuto sa pamilya gikan sa pagkagamay. Mao na nga naay CEN nato og naa si Ma'am Nelly nga gatabang sa mga pagmobilize og mga maestra kay gikan sa pagkahimugso nato pagkabata, pagka-member sa family sa atong pamilya, pagka-membro nato sa simbahan, sa Evangelical Church, tudluan na kita sa destination. Kini ang maayo, kini ang dautan. Pilia ang maayo. That is the purpose of the family.
Ang inyong biological family, ang inyong bana, asawa, ang inyong mga anak, that is your biological family. Mauna ang primero nga tudluan kay mga Kristohanon man kita o nagsaad kita sa panahon sa baptism. Nag-ingon, nangutana ang pastor, do you promise to teach your child the ways of Jesus Christ? Unsa inyong tubag? I do. Yes, we promise. Nagsaad mo. So, kani nga simbahan mga igsuon, kamo ang nagsaad nga kini nga simbahan, muhimo og mga Sunday school, muhimo og Bible study, muhimo og simba. Nga apil mo, kay dili man lang, alang-alang kamo, busy kaayo mo, kinsa may magtudlo sa inyong mga anak, tuwa man sila sa eskwelahan, tuwa man mo sa trabaho. Panahon Sabado, Domingo, manganhi, aron matudluan. We will be able to accomplish what we promise the Lord. This is a very important church. Kay dinhi nagtinabangay ta. Ang simbahan dili lamang sa Domingo mo lingkod mo diha, mamati og sermon, dili. Nakita ninyo nga naay mga choir. Na-motivate ang choir sa pag-alagad sa Ginoo. Na-motivate ang mga pastors. Na-motivate ang mga kabataan. Na-motivate ang mga Sunday school teachers. Nga naman, nagsaad ta sa atong baptism nga we will be transformed into the image of God. So, mga igsuon, sa Genesis 1:27, niingon dito nga ang Ginoo nga let us make man in our image. In our image. In the image of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Na Espiritu man sila, ang image nga naklaro nato sa Dios, si Jesus. Ang atong Ginoo. We are to be transformed in His image. That is called discipleship or Christ-likeness. Sama kang Jesus. We are supposed to be sama kang Jesus, like the image of our Lord Jesus Christ. That's why we need to study that and remind ourselves. Maunang magpahinumdum yun ang simbahan. Pag ampo mo sa buntag, sa gabi usa mo matulog sa inyong pagmata, mag-ampo mo, tawaga ang ngalan sa Diyos, tawaga ang ngalan ni Jesus, tawaga ang ngalan sa balaang Espiritu, kay siya mo uban kaninyo, kanunay. No? For, ingon din sa atong gibasa, nga God is always good. God is good and has the purpose of transforming us into the image of His Son sa Romans 8:28. And Jesus is the image of the invisible God nga nahimong tao nga imong sundon. Because Jesus said, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Ako ang dalan, ako ang destinasyon, I am the truth, ako ang kamatuoran sa kaluwasan, o gugma sa Diyos, ako ang kamatuoran sa gugma sa Diyos, tanawa ko, o I am the life, ako ang kinabuhing dayon. Nangita mo og kinabuhing dayon, niya ako, I am the way, the truth, and the life. So that's the first point, is to emphasize that we are here to recognize that God has called us to be transformed into the image of God, in the image of Jesus Christ, His Son. Importante ni mga igsoon, usahay mulabay lang ni sa atong huna-huna apan wala ta mag-serious nga naay buluhaton sa pag-transform sa atong mga anak, sa atong mga kaigsuunan. Bisan og mga hamtong nata, doon nagihapoy pagka makasasala nato, kinahanglan mo apil kita sa pagsagda sa atong mga kaigsuunan. Igsuon, sala ka na, ayaw nagbuhata. Gahapon ang among Bible study mahitungod sa 7 deadly sins. Among ilhon, atong ilhon ang
mga sala nga bugat kaayo, nga maoy hinungdan sa mga gagmay nga sala. Among gi-identify ang pride, greed, lust, envy, wrath, gluttony, no, kanang dili ka matagbaw sa pagkaon, sa inom ug sa sex. Gluttony kana, mga igsuon. We need to know the evils that we need to face. Mao nay atong ginatudlo dinhi. So ang first point is to recognize that God called us, gitawag kita ug niresponde kita. Niresponde kita sa pagbaptize kanato ug sa atong mga anak. We are compelled to obey our promises made before God and before the front of the community of faith. Serious kini mga igsuon. When you do not do your promise, malimtan mo sa Ginoo niya sa panahon nga moadto na mo sa last judgment, moingon ang Ginoo nga, "Go away from me, I do not know you." Wala ko kaila sa imo. Moingon siya, kay wala man ka magtawag sa iyang ngalan, wala kaila ang Ginoo nimo. Giingon baya sa Bible that there are many who will say, "Lord, Lord," but they are not mine. Pero sa music ganina na ingon, "You are mine." Kamo nga namati, kamo nga nagsaad. Imo ay ako kamo. Ako kamo. I will transform you. Just call my name. The second point, mga igsoon, is we are predestined to be conformed to the image of His Son. Predestined sa ato pa gihatagan og destiny. Ambot unsa na sa Bisaya kanang destinasyon. Gitagaan kitag destinasyon na. Klaro na asa ta padulong. Dili diri didto padulong sa atong Ginoong Hesus. No? So if we are predestined and our hearts believe that God is with us all the time, magasugod diha sa panimalay ang pagsunod nato kang Hesus. Magaampo kita, magabasa kita og Biblia didto sa atong mga panimalay. It should be a habit. Habit man na sa unang panahon, ang akong mga apuhan, mga amahan, inahan, magbasa man mis Biblia kanunay sa buntag. Magampo mi sa gabi. Ginahimo pa ba na karon? I hope so. I hope so nga bisan karon mauna siya ang confirmation sa atong destiny. We have to conform to that destiny. Dili na mo abot nga na nagsaya-saya lang ta mo abot ta, dili ta mo abot, mawala ka kung wala kay destination. So mga igsoon, dunay example sa mga tao nga gihatag. Una si Jesus atong Ginoo gihatag. Apan dili lamang siya, ang mga apostoles nahimong examples na sila. Nahibalo ba mo kung unsay nahitabo sa 12 ka mga disipulo ni Jesus? Kung unsay ilang kamatayon, unsay ilang martyrdom nga gisudong. Martyr sila kadaghanan, mga igsoon. Si San Pedro nalansang pod sa krus, maupod si Bartolomeo, si Tomas, ug uban si Santiago, si Juan. Kanang mga nabasa nato sa Biblia, kadto sila, duna sila'y commitment sa Dios ug nahimo silang disipulo nga tinuod, transformed in the image of Christ. In fact, si San Pedro niingon, patyonon na siya, kanang ilansang na siya sa cross. Ingon niya, dili ko mosugot, baliha ang cross. Ingon niya, kay dili ko angayan mamatay sama sa pagkamatay sa akong Ginoong Hesus. Baliha ang cross, so dito ang iyang ulo sa ubos. Mga igsoon, kana ang atong ginasunod nga mga kinaiya ni Jesus, kinaiya sa mga apostoles. Sa Catholic Church, dunay ginaingon nilang saints. Kanang saints gina-declare na after the death of very good, faithful, holy nga mga followers ni Jesus Christ.
gina-declare after their death. Mao ning muhatag kog duha ka istorya lang. Ang kini si Mother Teresa, no, sa 1987, 88, 89 diha dapit nagbisita ko sa India kay nagtrabaho man ko sa Christian Conference of Asia, ug dunay mga guests gikan sa Germany, sa America, sa Europe nga nag-share sa ilang faith. Ug ang usa ka paagi sa pag-share sa ilang faith muadto sa mga kasimbahanan sa Asia. One is Pilipinas, Korea, Japan, ug India. Ug dito sa India na-meet namo si Mother Teresa. Ni atong panahon na dili pa siya declared canonized as a saint. Pero nakita gyud namo nga lahi kaayo ni siya. Gamayon siya nga babae, puti ang buhok. Dili man siya Indian, dili man siya taga-India. Taga-kuan man siya kaning dito sa Yugoslavia, Albania. Taga-Albania na siya. Nagtuon pagsulti sa Indian o gidestino siya sa as a madre, as a nun dito sa India. Ang iyang trabaho mutabang sa mga mutuo mo og dili ang India. Magpasalamat nga ni ko usahay nga dili ta pareha sa India. Kay diha sa India, diha gawas sa karsada, diha manghigda ang mga tao, walay balay, walay tubig, masakiton, mga matay sila daplin sa kalsada, mga agsuon. Mauna ang Calcutta, nakaadto ko diha niya, nabisita na ako sila, si Mother Teresa, ug nakita na ako ang iyang gamayon nga babae, puti ang buhok, nga medyo kurba na ang likod, gaana na. Kada buntag, alas 4 sa buntag, mugawas siya uban sa iyang mga kauban nga nuns, mga madre, magdala og balde, o muadto dito sa karsada, o magmanghugas ni atong mga tao nga walay ligo, o muhatag pagkaon, kaliguan ang magkuhan ang muhatag og pagkaon, unya, o sometimes, ihunghong na lang nila sa dalunggan, kay himalat yun na, gatinga na ba? Muingon sila, Jesus is love. Jesus loves you. Ang Ginoong Hesus na higugma kanimo. Gusto ka makaila kang Hesus? Kung muingon nga oo, sultihan dahil si Hesus anak sa Dios. Ingon na sa Biblia, ingon na. Dawaton ba ninyo si Hesus nga inyong manluluwas? Muingon sila, dawaton. So daghang naluwas sa pinaagi ni Mother Teresa ug iyang grupo ug mga nuns, mga 20 sila kabuok. Kada adlaw, unya na pagkahuman sa among exposure program dito sa Calcutta, niingon ang mga Germans, Mother Teresa, hangyoon ka namo. Mutudlok ka dito sa among University of Bonn, University of Paris, ingon na mga dagko kay nga mga university. Kami bahala sa imong balay, sa imong sweldo, sa imong transportation. Kung gusto nimo kada bulan mo uli ka sa Calcutta, okay lang. Gi-offeran siya og daghan. Naingon siya nga kinsa may magpakaon niining mga kaigsuunan nga walay pagkaon diha sa natad sa among kuan sa syudad sa Bombay, sa syudad sa Calcutta, kinsa man. Wala man niingon nga kami na ingon niya, dili mo muadto, ako magpabilin ko dito. Pagkabalaan kaayo nga igsuon. Makahilak nga ni kung hinumdum sa iyang noong. Dili siya mangita og kaharuhay. Ang gugma ni Jesus naa sa iya. Kada buntag siya mugawas. Santo siya sa ako. Neto, wala pa siya makanonize. Santo siya. She is holy. O sana siya. Of course, later on, 1990s, 2000, gi-canonize siya, gi-estudyuhan ang iyang kinabuhi, nag-declare ang Catholic Church nga santo siya. No? Sa ato, walay ingon ana, dili ta mo tuog santo-santo. Pero ang atong giingon, we are called to be Christ-like. Ginabalik-balik nato dinhi. Ug akong hangyoon kamo, nga hinumdumi ang inyong mga kaapuhan, ginikanan, mga igsuon,
nga parehas ni Mother Teresa kung mulihok. Dili man siya perfecto, pero naningkamot gyud siya nga mutuman sa kabubuton sa Dios. Maura na akong hagyo sa inyo kay ako'y pamilya nga moingon ko kining tao, kining akong lolo, lola, amahan, inahan, mga transformed in the image of Jesus Christ. Maka-inspire, mangita mo og inspirasyon sa membro sa inyong mga pamilya. Ay kaduha nga tao si Maximilian Kolbe, usa ka pari panahon sa gira sa Europe. Polish man siya, taga Poland, gi-invade man ang Poland sa Germany, gidakop ang mga Polish nga mga sundalo, apil ang mga pari nga Polish, Poland, taga Poland. O dito, na prison ni si Maximilian Kolbe. O usa ka adlaw ni ana, usa ka prisoner nga Polish, naka-iskapo. Ambot giun sa pag-iskapo na suko ang German singon nga kinsay ni tabang ni adtong nakagawas walay mo tugan. So gitawag nila napulo ka tawo kada adlaw, 10 prisoners every day. Pusilon nila atubangan sa nagkatigom nga mga prisoners. Pusilon patyon hangtod na ay mutugan. So katong usa ka adlaw katong kauban ni Maximilian Kolbe pari dito sa iyang silda mao'y gitawag. Naghilak tawon tong sundalo nga Polish nga ayaw tawon sir, ayaw ko patya kay wala nay inahan ang akong mga anak. Og kuhaon ko ninyo mamatay ang akong mga anak. Palihog nagluhod siya. Sa kaluoy sa Diyos, maluoy mo kanako. Nadunggan man na ni Maximilian Kolbe. Nag-ingon ang sundalo. Okay, dili na ko ni patyon ning sundalo. Kinsay mo voluntaryo nga mupuli ni ining sundalo nga pusilon. Nilisa siyag kamot si Maximilian Kolbe. Ug didto gipusil siya uban sa napulo ka mga prisoners. Holy mga gisuon na ay mga ingon ana bisan sa atong nasod na nga ni saint, pero dili ta mo propose nga dunay canonization, dili ko mo suporta niya na kay basig manghinambog na ta saint ko moingon nga ni ka nga saint ka daon na kadayon, dili na pwede na nga boastful, wala na boastfulness. Pride, walay pride. Ready ka muhatag sa imong kinabuhi. So that is the second point. We are predestined and conformed to the image of God. Si Jesus nisaka dito sa krus, namatay alang sa at. Dili man unta kinahanglan, pero siya nituman sa amahan. Nituman sa sugo sa amahan. Maogi hapon kita. Finally, mga igsuon, unity in Christ. Ang ingon sa Bible verse nga atong gibasa, aron gihimo kita nga we are called to be Christ-like so that the world will believe that Jesus Christ was sent by His Father. Aron mutuo ang tao sa gugma sa Dios. No? Daghan na karon nituo kang Hesukristo nga Dios. Almost 1/3 of the world's population Christian na, baptized Christian na. Pero bisan pag-ingon ana, daghan gihapon ang magkinahanglan og inspiration aron mausa kita kang Kristo, mausa kita sa pagsunod kang Kristo, nga balaan, nga mahigugmaon, nga malinawon, nga Dios non, nga espiritual. That is the call, mga igsoon. That is the third point. We are to be united with Christ now. Dili sa panahon nga wala natas kalibutan. Karon ang panahon sa pagpaila kang Hesukristo nga anak sa Dios. Pinaagi sa atong pagsaksi, maatong mga kinabuhi, sa atong mga ministeryo, pagtabang sa mga kabus, pagtabang sa mga
membro sa pamilya, pagsagda sa mga masalaypon, today is the day. So, brothers and sisters, happy World Communion Sunday. We proclaim Jesus Christ as Lord today in communion. Happy Reformation Month. Karon ang bulan sa pagbag-o ang pagka-evangelical, tibuok kalibutan nga evangelicals nag-celebrate niya na mga igsuon. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is your opportunity. There are only 70, 80 years of this life. After this life, mangutana ang Ginoo, what did you do with the gift of your life? Did you proclaim Jesus Christ? Naabay bisag usa ka tawo nga imong gidani nga mutuo kang Hesus. At least ako mo ko na ako'y nadani nga usa ka tawo ang akong asawa. joke lang. Pero at least dili ta mahadlok mo atubang sa Dios nga naatay na kabig ba. Kita, we are called to make disciples of all nations. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, and teaching them all my commandments. Matthew 28:19 to 20. Naana diha. Read the Bible, be part of the church, work, for the night is coming. Mga igsoon, may God bless each and every one of us. I hope that you have been inspired by the Word of God and by the saints and the disciples who have lived before us. Na ay utang kabubuton nato. Ayaw mag-ingon nga, di man ko pwede masanto. Ayaw sultihan ni ana. Kailan ba mo ni Saulo? Kailan mo kang Saul? Kinsa man si Saul? Si Saul ang nagkastigo sa mga Kristiyano. Sa batanon pa siya. Si Saul katong nahagbong sa kabayo, gitawag ni Jesus. Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, my Lord? I am Jesus whom you persecute. Si San Pablo na. Si Saul nahimong San Pablo. Na-transformed. Usa ka mangtas nga tao na-transformed into the number one gospel writer sa New Testament, kadaghanan sa New Testament books, Romans, Thessalonians, Galatians, uban pa Corinthians. Si Paul ang nagsulat. Do not discourage yourself. Even those who are not deserving, they became saints. Saint Paul became saint after all his sins were forgiven. So I enjoin you, brothers and sisters, do not be discouraged. This is the work given to us. Work for the day, for the night, the night is coming. This is the final days of our lives. Sa mga tigulang, sa mga batanon, dili patingali. Pero wala ta kahibalo, kanong sa mubalik ang Ginoo, ang last judgment, wala ta kahibalo. But do it now, brothers and sisters. Nag-ingon sa Bible, sa ilang kanta ganina, you are mine. Ako kamo, gisaad na ninyo na. Buhata ang inyong saad. Buhata, mga igsoon. God's name be praised. To God be the glory. Ang tanan natong nadawat gasa sa Dios. Ug karon magabalik kita pinaagi sa paghalad uban sa malipayong kasing-kasing. Ang halad dili lang sa lapi o butang, apan timaan sa atong pagsalig ug pagpasalamat. Kaya ang Dios may gugmaon sa maghalad nga malipayon kasing-kasing. Atong ihalad ang atong kaugalingon ug ang atong mga gasa alang sa buluhaton sa Dios.
pain, everything. There is a God who's been faithful to me. When my strength was all gone, when my heart had no song, still in love, God's been faithful to me. Every word He has promised is true. What I thought was impossible, I've seen my Lord do. He's been faithful, faithful to me. Looking back, His love and mercy I see. Thought in my heart I have questioned, even dared to believe that He's been faithful, faithful to me. When my heart walk away, the many times I could not pray, still my God has been faithful to me. The day I spent so selflessly, reaching out for what pleased me. Even then, God is faithful to me. Every time I come back to Him, He is waiting with open arms, and I see once again. He's been faithful, faithful to me. Looking back, His love and mercy I see. Thought in my heart I had questions, haven't dared to believe that He's been faithful, faithful in my heart. I have questions, even failed to believe that He's been faithful, faithful in my heart. I have questions, even failed to believe that He's been faithful. Indeed, we know you have been faithful to us every day sa among kinabuhi, Lord.
we thank you sa mga panalangin nga imong gihatag sa matag adlaw. O tungod din ni Ginoo sa imong kamaaya mong ibalik ang among mga kaugalingon o paghala diha kanimo alang sa mga buluhaton nini nga simbahan, Lord. And we bring also these tithes and offerings nga naasa mga tubangan, Lord, to you. Hinaot Ginoo nga imo kining panalanginan ug magamit Ginoo sa mga buluhaton dinhi sa imong simbahan, Lord. We thank you and we praise you. Amen. Mga igsoon, ato karong sa ulogon ang sakramento sa balaang panihapon nga gibilin kanato sa Ginoo. Kining talad andam alang sa tanan niya nga matinun-an ug busa atong hinumduman nga ato kining sa ulogon uban ang pagtuo nga ang atong Ginoo nagabuhat nini alang sa iyang handumanan. Busa dool kamo nining talad, dili tungod kay gipugos kamo, kundili tungod kay nagkinahanglan kamo. Dool kamo dili aron pagpaila nga matarong kamo, kundili aron sa pagpaila nga kamo kinasing-kasing nga nahigugma sa atong Ginoong Hesukristo og nagtinguha nga mahimong tinuod niyang tinun-an. Dool kamo dili tungod kay lig-on kamo, kundili tungod kay huyang kamo. Og inyong imatuod nga kamo nagatinguha sa iyang mga pagtulunan. Atong hinumduman ang gisulti sa atong Ginoong Hesukristo, ngari kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan kay papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo o pagtuon kamo kanako, kay ako malumo ug mapaubsanon ug makakaplag kamo kapahulayan sa inyong mga kalag. Atong hinumduman uban ang pagpasalamat nga ang atong Ginoo nagahimo niining balaang panihapon aron buhaton ang walay katapusang handumanan sa iyang pagpakamatay alang kanato ug usa kini kapasalig sa iyang walay kamatayong gugma nga mao ang higot nga nagbugkos kanato uban kaniya ug sa usag-usa kanato ingon nga mga sakop sa iyang lawas. Kini usab usa kapasalig sa iyang mga saad kanato ug usa kapag bag-o sa atong pag-alagad kaniya. Pasalig usab kini nga siya nag-uban kanato nga nagtigom dinhi sa iyang ngalan ug pasalig nga siya mubalik gayod. Magampo ta. O langitnong Amahan, nasayod ka sa mga tinaguan sa among mga kasing-kasing. Dili kami takos apan nagsalig kami sa imong grasya ug naghatag ka gahom sa mga may kaluyahon. Dawat ang tanan nga nagasimba dinhi karon. Dasiga kadtong nakadungog sa imong pulong ug unta ilang ikinabuhi. Panalangin ni kining mga simbolo sa imong lawas ug dugo, ang pan ug ang kupa aron magamit sa sagradong katuyuan.
Sa among pagduol dinhi niining talad sa handumanan, ipaduol kami pag-ayo sa among nabanhaw nga Ginoo, aron nga kataga niya kami og bag-ong pananawon ug dugang panggahom ug gamiton kami alang sa mga dagkong katuyuan sa iyang gingharian. Amen. Mga kaigsunan, gibuhat nato kini pinasubay sa sugo sa atong Ginoong Kristo aron sa paghandom kaniya. Nga niadtong gabii nga siya gibudhian, siya mikuha sa pan og human sa pagpasalamat iya kining gipigas-pigas og siya mingon ngadto sa iyang mga tinun-an, kaon kamo niini, kini ang akong lawas nga gibahin-bahin alang kaninyo, alang sa akong handumanan. Tapos sa panihapon siya mikuha sa kupa og sa samang paagi human sa pagpasalamat siya mingon, mao kini ang bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo alang sa kapasayloan sa sala. Inom kamo niini sa akong handumanan. O nagapadayon sa pagtudlo ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo o pinaagi kang Pablo siya mingon, sa matag kaon ninyo nining pan o inom ninyo nining kopa, inyong gisangyaw nga ang Dios nagpakatao misaad sa iyang kagalingon sa pagtugyan sa kinabuhi didto sa cross sa Kalbaryo, namatay, gilubong, nabanhaw o misaad nga siya mubalik pag-usab. Dalaygon ang Dios nga nagahatag kanato sa maong saad. Ang talad andam na alang sa atong panagambitay. Ang lawas ni Kristo alang sa iyang handumanan. Ang dugo ni Kristo alang sa kapasayloan sa sala. Maglinya ta sa tunga o agita sa silid.
Itong tabunan. Magampo ta. Dako among kalipay sa pagpasalamat kanimo o among Dios tungod sa imong pagkamaluluyon ug kaayo nga among nadawat pinaagi niining balaang pakigabitay. Nagdaig kami kanimo tungod sa imong pasalig nga kami mga sakop sa iglesia ang lawas sa imong anak ug pinaagi sa paglaom mga manununod sa imong gingharian nga dayon. Magakalipay kami Ginoo nga ang imong balaang espiritu maoy magahom kanamo aron makahimo kami sa mga butang nga mopalapnag pa sa imong gingharian sa yuta. Sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Amen. Manindog ta alang sa himno sa pagtapos. Heavenly Father, we do give thanks to you for this wonderful day that you have created for us so that we may sing, that we may shout,
your glory through the words in the scriptures. Thank you, Lord, for giving us the love, the fellowship, the discipleship, and the ministries of this church. Lord, help us to be stronger, louder, and more convincing and more legible in our actions and in our witnessing to the world of your glory and your goodness and love. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace now and forevermore. Amen.